Salamat ulit sa ating Panginoon no, dahil narito ang ating nanay. Nanay sa pananampalataya, sila po yung lingkod ko. Nung ako ay disciple Pastor Lupis, lang iba kundi si Pastora Grace. Malapakan po natin malakas sa ating Pastora. Hanggang ngayon, hindi pa rin kumukupas, maganda pa rin. Kaya salamat Pastora sa pagkapangito na rin po kayo na aming nakakasama sa gawain ito. Kaso lamang ganito, lumag-lubak kami ngayon, hindi ko alam kung bakit saan ito pa. Kaya sana po ay patuloy tayo magkaisa. Ay sa pagkakaisa, nandun po yung tagumpay. Kaya ngayon, hindi na po tayo magtatagal dahil napakahalaga po no, yung pag-aaral ng salita ng Panginoon dahil dito tayo lumago, dito tayo natuto, at dito tayo pinagpapahala. No? Kaya napaka-importante po na mag-short sa ating buhay, ano man ang ating pag-aralan ngayon, isa ka doon makita ito sa ating buhay. Nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Bakit kaya? Dahil gusto ng Diyos na ang kanyang katangian ay makita sa buhay ng bawat isa. Sapagat ang ating pinag-aralan ng salita niya, ang ating pinag-aralan, buhay niya. Bakit kaya? Dahil gusto niya, ano man katangian mayroon siya, makita sa buhay ng bawat isa. Kaya napaka-importante na ma-absorb sa ating puso't isipan ano man ang ating pag-aralan. Huwag nating sayangin ang bawat pagkataon na narito tayo sa simbahan na mag-aral ng salita ng Diyos. Dahil kung mayroon ka mang pangarap na makuha, sa Diyos lamang ito, tunay na matatapo. Wala sa mundong ito. Wala sa mga bagay sa mundong ito, kundi na kay Kristo lang. Sapagat hawak niya ang ating buhay, kontrol niya ang lahat ng mga bagay. Kaya kung gusto mo na magbitaw siya ng mga pagor para sa iyo, ngayon pa lang, mag-isiruso ka na maglingkod sa Kanya. Yan po ang dapat gawin natin. Sapagkat sabi nga sa aklat ng Santiago, chapter 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung pinakinggan lamang ninyo ito, at hindi niyo sinasagawa, hindi na dahil ninyo ang iyong sarili. Totoo naman diba? Punta ka ng simbahan. Pero yung napapakinggan mo, hindi mo naman ginagawa. At pag hindi mo ginagawa, hindi ito nakikita sa buhay mo. At pag hindi ito nakikita sa buhay mo, sinanuloko natin sa sarili natin. Bakit? Nagpagod tayo. Nagtiis tayo. Nagpupirit pa tayo. Tapos, maraming ipon natin ginagawa para lang makasimba. Tapos, bagoy natin sa ating bahay, wala para nakita sa ating buhay yung ating mga pinag-aralan. Isaya po. Kaya nga kaibigan, napaka-importante na huwag nating sayangin ito. Sapagkat mayroong mga pagpapahala dito. Bukod doon sa buhay na walang hanggan. Napangako ng Panginoon, bago ka, unin niya sa mundong ito ang mga pagod. Niya na pangako ay mararanasan. Nakahilira tayo lang dyan. Kung alam mo nakahilira ka, maging mabait tayo. Maging masunurin tayo. At gawin natin ang lahat. Ang ating pag-aralan ngayon, napaka-importante ito. Dahil tungkol ito sa sakripisyo. Ating pag-aralan ngayon. Alam ko po, napapakinggan na natin ito, pero bakit ko inuulit ito ngayon? Dahil, marami talaga Kristiyano na napakinggan nga ang mga talatang ito, napapakinggan nga ang mensaheng ito, pero nakalimutan nila Nakalimutan nila. Kaya, hindi na nakikita sa kanilang buhay ang talatang ito. Kaya, i-reminder po tayo dito mga kaibigan na pagdating sa sakripisyo, dapat mayroon tayong puso doon sa sakripisyo. Pagkahapon, anniversary. Ilan na kami doon? 4 na tayo yata doon. Salamat pala na pagkatapos ng anniversary, may nag-libre sa amin, dinala mo
kami sa McDo. Diba? Salamat pala sa nanglibre mo. Pagpalain ka ng Panginoon. Tingnan ko bang bitin, baka sisikat pa siya. Baka mano ka pa. Alis ka puwing ka pa dahil hindi ka kasama. Ay, mga kaibigan, salamat po no, sa nanglibre sa aming kahapon. At nawa huwag nating hayaan na kami lang ang pupunta sa anniversary. Gusto mo ba na kasama ka sa pagpapala? Samahan niyo kami sa pagpupuri para ng anniversary. Kasi yun ang totoo talaga sa sakripisyo. Madali lang po sakripisyo dito sa atin. Di ba? Kumusta din sa anniversary. Alam mo mamaya, July 9. At bukas may discipleship training. Maglingkod tayo, huwag nawa, multiple choice. Maglingkod tayo, all of the above. Malatay ko piliin ba? Yung iba kasi, meron namang lingkod pastor. Pag July na pastor, huwag mo na isama niyo, pastor. May mga disciples, pastor, huwag mo na isama kasi meron akong pinag-awalan. Pero gusto mo lahat pagpapala, gusto siya. Di ba yung tao, di ba? Gusto natin na lahat ng pagpapala mararanasan natin. Pero yung ating pagkilingkod, pili lamang. Pero gusto natin sa pagpapala, lahat na gusto natin makuha. Hindi kayo parang balik kaya pa. At kaya, kung anong itinuturo sa atin ng Panginoon, kung anong ipinapagawa sa atin ng Panginoon, at ini-implement sa gawain ito, suti natin lahat yun. Kung ano mang ini-implement sa gawain ito, yan ay katubad ng Panginoon. Hindi ka mabibigo sa mga pangarap mo. Mangyayari yan, basta gawin na po natin ang kanyang mga itinuturo sa atin. Napakaganda kanyang pa ako. Isaiah 48:8, sino aming orasyon ito? Napakaganda, di ba? Ano sabi niyo doon? Kung sinusunod mo lamang ako. Pagpapala ay dadaloy siya na parang ilog na hindi natutuyo. Tagumpay mo, sunod-sunod parang dating ng alon sa dalang basikan. Biruin mo, yung blessing, pag sinabing parang ilog na hindi natutuyo, it is a eternal blessing. Di ba? Yan ang gusto natin. Ang gusto natin kung sa Diyos, ang ganun kasi pagpapala. Ngayon ko lang, ipakita natin na deserving po tayo na nakakuha sa ganun kasi pagpapala. Kung mga kaibigan, sabi ko nga lagi sa inyo, bago pumasok ang bayan ng Diyos sa lupang pangako, sa sila dinalauna sa ilan. Dinadali sila doon, sinusubok sila doon, pinapatay ang kanilang puso na mayroong hindi maganda. Anong hindi maganda sa kanilang puso, pinapatay talaga eh. Lahat pinatanggal talaga. Kaya mga kaibigan, dati ka kasaway sa mundo nito, dinala sa simbahan ito para born again. Mga kaibigan, ang daming tigmaan natin maranasan bago makuha natin yung masaganang pagpapala ng Panginoon. Tinong sama, sabi nga sa isa, mula siya, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Ito, nagpanahon, tayo ay mahal. Ang mga taong totoo na nakipagunin sa Diyos, hindi niya sasawa yan. Hindi pinapangunahan ng Diyos, hindi agresibo, relax mo ang lagi. Sapagat ang kanyang pinaglilingkuran, may tapat na totoo sa Panginoon. Ilalamin natin ang Diyos madaling salita, mga kaibigan. Upang sa ganon, mga minamahal, talagang hindi ay magsasawa na mapaglingkuran ng ating Panginoon. Napakasarap maglingkod sa Panginoon, mas taramdam natin ang kanyang presensya. Napakasarap maglingkod sa Panginoon pag totoo na mararamdaman natin ang kanyang kapangyarihan. Kaya, mga kaibigan, ang ating pag-aralan ngayon ay napakaganda ito. At sana, malaki kong ulit-ulitin, bakit po? Dahil gusto ko makita ito sa inyo. Dahil ilan lang ang talatang ito na bilang nagtalata na talagang nagpapagtuklay nito eh. Gusto ko po lahat tayo eh. Gusto ko kasi na kung anong nararamdaman ko, mararamdaman ko yun. Gusto mo ba maramdaman? Ano yung nararamdaman ko? Lahat ng sakripisyo natin pag-aralan ngayon, naway ka kami. Kasi alam mo, kung isa ng sakripisyo ang ating pag-uuna ng pansin, parang hindi ganap yung
nagsakripisyo siya, lahat at anong ginawa? Anong lahat? Buhay. Namatay sa krus ng Kalbaryo. Bakit mo siyang iniwan sa kanyang sarili? Wala eh. Pinatay niya eh. Ibig sabihin, patay talaga lahat. Patay talaga lahat. Wala talagang itinarap ang Panginoon ngayon tayo. Kailangan mamatay talaga tayo. Ano patayin natin dito sa sarili natin? Patayin natin yung kasi ang pagkatao na lagi natin ginitin sa sarili natin pagdating sa sakripisyo. Kasi pagdating sa sakripisyo, maraming tao na pinairal pa rin nila yung kanilang pagkatao eh. Di ba? Dapat ipinairal natin ang ating pamumuhay bilang sa Espiritu. Sapagkat tayo ay tumanggap na sa Panginoon bilang Espiritu. Kaya, kailangan mamuhay ka sa Espiritu. At dahil ang mamuhay ka sa Espiritu, hindi na tayo dapat mamuhay ay sa sarili natin, kundi ay na sa Espiritu upang lagi makita sa atin ang kalooban ng ating Panginoon Kristo. Kaya mga minamahal, bagong lahat, panalangin po tayo. Panginoon, naniniwala po kami na may gagawin ka sa aming kalagitnaan ngayon sa mensahe na binigay mo sa amin tungkol po sa sakripisyo. Panginoon, alam ko po, Panginoon, na kung may unang magsakripisyo sa amin, walang iba kundi ikaw. Ang sakripisyo mo, Panginoon, umantong sa kamatayan dahil sa aming kapagkulang pagkakamalit at pagkakasala. Panginoon, sakripisyo mo na binigay mo sa amin. Hindi katibayan na mahal ka namin, masunod lang namin ang iyong mga utos. Sabi nga sa aklat ng 1 Samuel 14:15, kung iniibig ng mga utos pa rin ninyo kami. Ito lang po, Panginoon, ang sakripisyo na ipinagawa mo sa amin, ngunit nahihirapan kami minsan. Dahil mayroon kaming, Panginoon, na mga bagay-bagay na iniintindi pa sa aming sarili. Panginoon, patayin mo na, Panginoon. Ano bang ipinaglaban namin sa aming sarili? Panginoon, tulungan mo kami dahil hindi talaga namin kaya ito gawin kung wala ka sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, ang sakripisyo namin. Ang sakripisyo na matutuwa ka. Sakripisyo namin, sakripisyo na mahibo ka. Sakripisyo namin, Panginoon, sakripisyo na ma-delight ka, Panginoon. Kung bang sa ganun, Panginoon, magbubukas ka sa amin na masaganang pagpapala pagdating ng takdang panahon. Hindi pa naman natin naranasan ngayon. Huwag kami pananampalataya, pagtutunan kami na magsakripisyo sa iyong kaharian, balang araw, aanihin namin lahat yung mga pangako mo, Panginoon. At yan ang gusto namin mangyari, kaya tulungan mo kami, Panginoon. Kaya mahina kami. Kaya humingi kami sa iyo ng tulong upang mapalakas kami at makumplay namin, Panginoon, ang mga sakripisyo na aming pag-aralan ngayon. Panginoon, maraming salamat. At naniniwala po ako na may gagawin ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan ngayon. At bilang sa paglingkod ng patuloy mong ginamit sa iglesia ito, itago mo aming kahinaan sa likod ng pulpitong ito. At ikaw na makita sa aking buhay, ang kapangyarihan na makita dito, ang mga salita na lalabas sa aking bibig, ay tunay pagpapala at kagalakan at kaginawaan ng bawat isa. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magwika ng malakas na. Amen! 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 Maraming salamat muli sa bawat isa. At ito po ang napakaganda na pag-aralan natin ngayon. God, never forget your sacrifice. Alala ko si Bishop Bunin dati, Pastor. Sabi ni Bishop, nabagitin niya ito sa mga sacrifice before the blessing. Bago po yung mga pagpapala, sakripisyo muna tayo. Napagkat malinaw ito sa ating tema, God never forget your sacrifice. Hindi ko pwedeng kalimutan ng Diyos yung sakripisyo natin. Kung nakalimutan ka ng kapwa mo, nakalimutan ka ng magulang mo, nakalimutan ka ang girlfriend mo, boyfriend mo, Diyos, hindi ko pwedeng kalimutan. Kasi pag sinabi ng Diyos na hindi kita makakalimutan, hindi ka talaga niya makakalimutan. Sino bang hindi makakalimutan ng Diyos? Unawain po natin, sino bang hindi makakalimutan ng Diyos? Siyempre, yung totoong nagsakripisyo.
Kasi yung totoong nagsakripisyo, may pag-ibig at pananampalataya ang kanyang ginagawa sa kaharian ng ating Panginoon Kristo. May sakripisyo kasi na walang pag-ibig at pananampalataya eh. At halatang-halat tayo mga tao sa sakripisyo na walang pag-ibig at pananampalataya. Bakit? Masaki mo kaunti yan. Magtatakbo na yan. Masaki mo lang kaunti yan. Mag-slide na yan. Grabe. Masaki mo lang kaunti yan. Wala na, binibilan na ang kanyang mga ginagawa sa loob ng simbahan. Gusto ko, hindi mo ko nakita. Nabisi ako lagi inutusan mo. Pero bakit ganun ka sa akin? Yeah? Pag ganun ang ating sakripisyo, ano ang ating buhay, ano natin pagkatao, yung ating sakripisyo, wala pag-ibig at pananampalataya. Tandaan po natin yung pag-ibig at pananampalataya na mayroon tayo. Ipinag-along ng Diyos yan. Kailan? Nung tayo naging mag-isa sa Kanya. At ay ipinag-along sa atin yan dapat gamitin po natin. Kailan? Sa panahon na may trials, challenge na buting sa buhay mo. Pag inamit si pastor, si pastora, para i-challenge ka, kumusta? Ang ibinigay sa inyo, pag-ibig at pananampalataya. Masira ba yan? Hindi masira yan. Bakit? May kapangyarihan ang kanyang pag-ibig. May kapangyarihan ka ng pananampalataya. Hindi tulad ng pag-ibig mo at pananampalataya mo na marupok, mga kaibigan. Huwag mo gamitin yan. Alisin mo yung pag-ibig at pananampalataya na ngayon ka. Gamitin yung pag-ibig at pananampalataya. Ibigay ng Diyos sa'yo upang sakripisyo mo forever at hindi mawawala. Kahit anong challenge na lumating sa iyong buhay, palapakan natin ang ating Panginoon. Kasi yung sakripisyo ng iba nagpakababaw eh. Yung iba nga, wala lang pira. Wala na, na-paralyze na. Nag-away ang asawa. Wala na nadamay ng sakripisyo na sa simbahan. Eh, hindi na ako nakasurprise. Kasi, mga kaibigan, hindi dapat natin idamay ang Panginoon sa away mag-asawa. Dapat isiparin natin yan. Awayin ka, mas lalo kang pumunta sa simbahan. Awayin ka, Mr. Preaching ka. Awayin ka, mag-anustani ka. Hindi kayo, awayin ka, matulog ka na lang. Walang sakripisyo doon. Kalilitaw. Pagdating sa Panginoon. Dapat ipakita natin natin sakripisyo na totoo sa panahon ng Panginoon. Sa panahon ng wala ka. Magpupuri ka sa Panginoon. At pag yun ang nagawin mo, sakripisyo na may pag-ibig at pananampalataya sa ating Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon. Huwag natin layuan ang sakripisyo. Kasi ang unang sakripisyo dito, hindi ikaw, hindi ako, ang ating Panginoon Kristo. At ang kanyang sakripisyo, humantong sa kamatayan, ikaw hantong sa kamatayan. Hindi, ang sakripisyo mo, hantong sa pagpapala, hindi ka backslide, hindi ka manghina, hindi ka mamatay, kundi pagpalain ka ng lumusan. Yun ang kapalit sa sakripisyo mo na gagawin sa kaharian ng ating Panginoon. Kasi kung may namatay man sa sakripisyo, siya yun, hindi ikaw yun. Sakripisyo natin, pagpapala at pangatong Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya huwag natin pakain yung sakripisyo natin. Pag sinabi ni Pastor, Jubilee na tayo, wow, Pastor, kasama ko. Kasi wala akong pira. Ako na bahala. Bayaran ko lang. Diba? Hindi kayo. Jubilee na tayo. Yung pira ko, so, hindi na lang ko sasama. Eh, pira lang pala eh. Magawa natin ng paraan. May pinansyal dito. Di Pastor, hindi na gusto ko sa isang tao, gusto ko sa isang Kristiyano. Kahit walang-wala ka, pero yung motibo mo, talagang nandun eh. Hindi kayo, pag wala ka na din. Hindi. Pag wala ka, dapat lumapit ka sa pastor mo. Pastor, gusto ko sumama. Gusto kong lumako. Pastor, gusto ko makipakita sa sakripisyo sa Panginoon. Sino hindi matutuwa dyan? Ang unang matutuwa sa inyo, pag ipapakita mo dyan, ang Diyos. Pangalawa na lang, Pastor. Bakit? Pag yan ang nararamdaman mo, ibig sabihin kumikilos kami sa buhay mo. Pagpakan natin ang ating Panginoon. Kasi bihira na kapagad yan eh. Yung iba mahiya. Bakit mahiya ka? Hindi na tayo pang mundo, panlangit tayo. Kung may pira ko, lilibirit ka kahit ikaw sa sarili. Ano natin ang pira? Mawawala yan eh. Ang gusto ko, masaya ka. Sabi nga ni Senator Kendrick, gusto ko, happy ka. Kaya, napakasarap maglingkod. Kung yung ating ginagawang sakripisyo, may pag-ibig. Kung ating ginawang sakripisyo, mayroon ka na ng palataya. Huwag samaan sa sakripisyo mo na masama. Kasi, wala. Pupunta sa kanya. Kaya, sa
sakripisyo natin mo natin baliwalain. Kahapon nalulungkot ako eh. Bakit? Apat na kami, naligaw pa yung dalawa. Pero tingnan mo lapit sa lapan. Di ba? So, napaka-importante sa mga inyo. Ito yung gusto ko, walang maiwan sa atin. Huwag nating pangarapin muna yung mga blessing na material. Kung sa spiritual blessing, hindi makita sa'yo. Kung makita sa yung spiritual blessing, susunod yung mga material na blessing. Unahan natin ko rin, lagi ko sinasabi sa iyo, Matthew 6:11. Yan lang. Pag inuuna mo ang kanyang kaharian, lagi mong may priority ang kaharian ng Diyos. Lagi mong sinusunod ang kalooban ng Diyos. Bisipon ka lagi, nag-ibig ka, nag-greatest ng GKMCC. Ibig sabihin, pinagpapalaan sa spiritual. At pag pinagpapala ka na ng spiritual, mga kaibigan, magda ka, kaya balang araw, mangyayari sa iyo ang mga pagpapala na yan. Sakripisyo mo, multiple choice, determinan na ako sa God, yung bait, magmamayan, yung saving. Mga kaibigan, nasa aasa ka? Aasa tayo magpapala. Lord, ito! Grabe yung tinuturo ko yung butsi. Sinuturo mo yung bahay. Tinuturo yung napakalahat ng mga bagay. Pero yung pagsunod mo, multiple choice lang. Okay, ano natin sa Panginoon? Ito, Pastor Rabin. Diba? Kaya kasi mag-ano sa Diyos eh. Tapos yung natin ginagawa parang hindi deserve. Pantayan natin na Panginoon na sugat at saktan, Panginoon na ipulipin, iwangan ka lang, ang Panginoon na sugat at gumalit ka lang, sinalakad sa sakripisyo para sa atin, hindi natin ang tinuturo niya sa atin. Kaya pag natin ulit ang ating Panginoon, hallelujah. Kaya mga minamahal, sa aklat ng Hebrews chapter 8 verse 12, sabi dito, makatarong na ng Diyos. Ang Diyos lang makatarong ng tao, sabi dito Diyos. Makatarong na ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginagawa. Tiruin mo, nakakalimutan pa niya yung ginawa mo. Anniversary, prayer, Bible study, high refreshing, involved ka sa lahat ng GKMCC activities, hindi makakalimutan ng Diyos yan. Hindi ulanin ng Diyos katulad natin. Di ba? Hindi ang Diyos talaga na sinungaling, tapat siya eh. Pag sinabi, hindi niya makalimutan, hindi ka talaga niya makalimutan, pero ang mga tao hindi niya pinakalimutan, mga pipig, hindi makataong tapat sa sakripisyo. Sabi niyo nito, at hanggang ngayon, ipinapakita ninyo, hindi niyo makalimutan ang inyong ginagawa at pagmamasa inyo. Na inyo ipinapakita, at hanggang ngayon, inyo ipinapakita sa pamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Grabe, pakita natin ang ating paglilingkod, hindi kanimuman, kundi sa lahat ng hinirang. Kung ipapakita natin ito, paano natin itumpla ito? Siyempre, sinabi ni Pastor, sama ka, kumapit. Sinabi ni Pastor, na may sinabi si Pastor na ibigay mo sa ito. Kaya magreklamo, ay grabe na yun, daming reklamo na yun. Utusan mo lang, grabe. Sino mo pipin? Nagot na yung Pastor. Sabi nila, hindi kami marunong magreklamo. Naikwento ko na sa inyo yun. Nung ako talagang natuto, naging disciple. Bago ka gawain sa Lupes, nag-surfacing ako sa labas. Mag-isa, wala ka, hindi ko nag-attend kasama. Pero ngayon, grabe. Parang mamaos ka muna, bago mo. Kaya sa gayahin yung hindi siya kunin. Grabe, matibay na. Matiraw na. Grabe yun. I-apply ko dito yun, baka pupusin ka. Ako, walang-wala ako sa dito. Walang-wala ako. Pataan niya. Kaibigan. Walang-wala. Grabe. Walang tigil yun. Di tayo, kumusta? Isang linggo. Baka, di pa tayo kasama. Grabe yung sakripisyo doon. Ipakita natin ang ating sakripisyo sa mga tao na binigyan ng Diyos na kapangyarihan sa buhay mo para turuan ka upang deserving ka doon tatanggap sa mga pabor na pangako ng ating Panginoon. Kaya may mentor ka, may bibir ka,
ka para makuha mo yung pangako ng ating Panginoon. Sapagkat kung paano mo sinunod ang leader mo, yun ang sinusunod dito ang ating Panginoon Kristo. Sapagkat siya po ang pinili ng Diyos para i-guide ka, para makuha mo yung pangako ng ating Panginoon Kristo. Huwag lang tayo magreklamo, huwag lang tayo maging apurado, huwag lang tayo maging aggressive na para bang pangunahan natin ang ating Panginoon. Sumunod lang tayo bago matapos ang buhay mo sa mundo ito. Kung mga kaibigan, hindi pa nga natapos ang buhay mo sa mundo ito, reklamo ka na. Lord, bago mo matapos ang buhay ko sa mundo ito, susundin ko talaga ang sakripisyo na ito. Dahil alam ko, hindi matatapos ang buhay ko ito. Ibibigay mo na sa akin ang mga pagpapala ng pangako mo. Kalapakan natin ang ating Panginoon. Mga kaibigan, sana maintindihan natin. Dahil napakahalaga ito eh. Kulang talaga tayo sa sakripisyo eh. Sana maisagawa natin ito sa buhay natin. Kasi, hindi po pwedeng magtuturo ang Diyos sa sakripisyo na pag ginawa mo ito, walang mangyayari sa iyo. Hindi po. At pag nagtuturo siya ng sakripisyo, dito talaga siya. Dito talaga siya magbubuhos ng pagpapala pag gumawa tayo sa mga sakripisyo na ito. Kanya itinuturo sa atin. Pero kung hindi tayo magsakripisyo, dinignisan natin sarili. Ganito ako, ganyan ako. Ang dami mo hindi na dahilan pa nga. Mga kaibigan, hindi ba tayo kusindi ng Panginoon? Pagpapalain tayo, ganito lang sakripisyo. Ibig sabihin, pwede niya baliin ang kanyang sinasabi, at tayo wala sakripisyo, ay kanyang pagpapalain, hindi pwede mangyari. Sa trabaho sa negosyo, ang dami sakripisyo natin doon para kumita tayo. Sa gawain ng ating Panginoon, kumusta tayo? Na kung mayroon matahigit na sakripisyo na ipakita sa kaharian ng ating Panginoon, walang imposible sa kanya lahat ay kaya niyang gawin. Kaya niyang gawin lahat. Kaya niyang ibuhos ang mga pagpapala sa buhay mo pag makita sa atin ang totoong sakripisyo. Huwag lang tayong apurado. Kasi bago kumilos ang Diyos, dekada, bago siya kumikilos sa pagpapala sa iyo. Wala pa tayong 5 taon. Wala pa tayong 6 na taon. Wala pa tayo sa kalangkingan, mga kaibigan. Kung sa atin, patuloy lang sumunod pagdating sa sakripisyo. Kasi imposible naman, palihin mo sa kanyang sinasabi. Hindi po pwede palihin. Dapat ang Diyos na ng mga kaibigan. Kaya una natin pag-aralan, in times of suffering, God never forget your sacrifice. Sa aklat ng awit 156, verse 5 hanggang 6, sabi nito, silang tumatangis habang nagsisipagtalim. Hayaan mo na ang ani puspos ng kagalakan. Biliin mo, tumatangis ka. Ibig sabihin may pinagdaanan ka. Pero, grabe. May pinagdaanan ka pero naglilingkod ka pa rin sa Kanya. May pinagdaanan ka pero nagpupuri ka pa rin sa Kanya. May pinagdaanan ka pero hindi mo kinakalimutan ang kalooban ng Diyos. At ang sabi nito, hayaan mo na mag-aani na puspos ng kagalakan. May aanihin ka. Mahirap magtanim. Mahirap mag-ikot na may sugat ang puso at damdamin. Pero kung mag-ikot ka talaga, susunod ka talaga, gagawin mo talaga ang kalooban mo, mayroon kang aanihin. So mga kaibigan, sa madaling salita, hindi siya gumagawa. Hindi siya nagkala. Mga tao na naglilingkod, walang sugat. Yun siya kumikilos sa mga tao, masugat, pero naglilingkod pa siya. May pinagdaanan, pero naglilingkod pa siya sa Kanya. Kasi makita ng Diyos na tama ang ating at ibig na pananampalataya siya. Kaya doon siya kikilos talaga. So, malino sa talatang ito. Sa pangalawa, silang mga nagsihayong dalay, pinihit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay, ani pagbabalik. Grabe. So mga kaibigan, sa madaling salita, ay kakawin talaga ang Diyos ng pagpapala at gantimpala din sa mga tao hindi pinabayaan ang salitang sakripisyo. Hindi pinabayaan ang pagpulinis. Masubog lang ang kalupang. Kaya sa panahon na mayroong kang pinagdaanan, dapat niyo yung panahon na lagi mong pupurihin ang kanyang pangalan. Dapat niyo yung panahon na lagi mo siya pupurahin. Dapat niyo yung panahon na lumunod ka at umiyak ka sa Kanya. Lord, maglilingkod pa rin ako sa iyo.
Ipakilaban ko ang salita mo. Natutuo ka pag nangako dahil gagawin ko kahit mayroon akong pinagdaraanan bilang sakripisyo ko, Panginoon, sa iyong kahit. Yun dapat ating siya kasi mayroon siya mga pagpapalan ng gagawin sa buhay ng bawat isa sa atin. Pilipos 4 verse 12 hanggang 13. Alam ko paano mag-ikaos. Ang sabi ni Pablo, alam niya kung paano siya mag-ikaos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang naghirap. Ang lahat ng ito'y nagagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ng ating Panginoon Kristo. Sumalinaw. Nagkarami sa Apostol Pablo lahat nararanasan niya na nagana siya. Sabi niya dito, siya po ay talagang nagikahos at nanagana. Siya dito ay nabusog at nagutom. Lahat nararanasan na niya itong mga bagay na ito, pero bakit nagtatagumpay siya? Bakit hindi siya nagtagampo? Bakit hindi siya nagreklamo? Bakit hindi siya umayaw? Bakit? Dahil sabi nga dito, ang lahat na ito'y nagagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ikaw at ako na nakipag-isa sa ating Panginoon. Ikaw na at ako na tumanggap sa ating Panginoon. Binigyan ka na niya ng lakas para mapagtagumpayan mo anumang challenge, trials na dumating sa buhay mo. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, magtatagumpay tayo. Nawalan ka, nagutom ka, nauhaw ka, lahat yan ay kapagtagumpayan mo. Dahil pinagkaluban natin yung lakas ng ating Panginoon. Pag hindi tayo magtatagumpay, magdududa ka na. Panginoon, hindi ako magtatagumpay. Bakit na mag-sweat ako? Bakit nagtatampo ako? Parang sumuko na ako, Panginoon. Wala ka bang ibinigay sa akin? May ibinigay sa sa'yo. Gamitin mo lang. Para sa ganun magtatagumpay ko, Panginoon. Lahat na daan po natin, lahat na tumanggap sa ating Panginoon. Lahat na magipag-isa sa ating Panginoon. Pinagkaluban na niya tayong kapangyarihan. Gamitin lang natin yan. Pag nagutom ka, ano gagawin mo? Gamitin mo kanyang salita. Huwag kang magpadaya ng demonyo. Nagutom yung pisikal mo. Kung sabi ng ang Panginoon, hilang ako. Hila sa tinapay. Di ba? Sabi sa Aklat ng Matthew chapter 4 verse 4, ilamang sa tinapay na bubuhay sa tao. Hindi sa salita ng Diyos ng kawit. Kanyang puti. Nandito sa Biblia. Kaya nga pag wala ka pagkain, igasahin mo na ng Biblia, huwag kang magpadaya ng kaaway. Kasi yung iba, pag nagutom na, backslide na. Wala na, struggle ang buhay pag wala na pagkain sa bahay, grabe yan. Wala ganun mga kaibigan. Huwag kang padaya ng kaaway. Yun ang ginamit ng kaaway para matisun ka, manghina ka. Minsan ipaparanas ka dahil panagalisahin ka, kumusta. Yung ibinigay ng Diyos sa'yo, magamit mo ka. Dapat magamit natin. Huwag kang padaya sa kaaway, sabihin mo kaaway. Hindi lang kailangan ko yung mga pagkain sa pisikal, mas alam kailangan ko pagkain sa spiritual. Hindi kayo mag-aluruto ka na, mag-wala ka na, awayin mo na asawa mo, sino-sino na sisihin mo, ikaw kasi paman mo, ikaw kasi, wala na mga kaibigan. Talo na tayo. Huwag ko ang binoy mo, di ba? Sabi ko sa iyo, Panginoon na yung tao na yan, hindi tutulan, hindi mo nutulan, na wala na nagwawala. Nililitaw ang tunay natin pagkakao. Kaya dapat nilitaw ang tunay natin pagkakristyano na tutukoy ng sakripisyo sa Panginoon dahil hindi nasisira ang ating motibo sa paglilingkod, hindi nasira ang ating pananampalataya, hindi nasira ang ating pag-ibig sa Diyos. Pinupuri pa rin natin siya, pinapangalan pa rin natin siya kahit nagugutom na tayo. Ibig sabihin, tagumpay ka sa paglilingkod mo sa ating Panginoon. Palapangan natin ang ating Panginoon. Yan ang dapat nakita natin. Huwag kayo kung sino-sino na ating sisihin. Ikaw kasi, ikaw kasi, nangko ka kasi. Huwag natin sisihin. Dapat magpasalamat sa Panginoon. Lord, nakumpay ko ang iniubos mo. Kahit naguguman ko, walang araw kaya ko. Aanin ko lahat ng sakripisyo ko. Sapagkat ginagawa ko ito para sa iyo, hindi para sa buhay mo. Palapakan natin ang ating Panginoon. Sana ganoon yung ating kagulat. Hindi kayo madaya ka na. Ang ganda na itinuturo sa ating Apostol Pablo. Dapat ito nila makikita sa ating buhay. Dahil ito yung pinag-aralan natin. Pinag-aralan natin ito. Dahil palang araw makukutuman ka talaga. Palang araw may struggling ka talaga. Palang araw masusukatan ka talaga. Kaya nga pinag-aralan natin ito para mayroon ka ng sandata. Pag lumating mo dito sa buhay mo, magtatagumpay ka. Palakpakan natin ang ating Panginoon.
Di ba? May exam din dito. Araw-araw may exam. Kumusta pag nag-exam na, ha? Pagkuha ko ba ang talatang ito? Nagkakamag-ulala ka na lang. Kung kayaan na matulala na lang tayo. Huwag natin kayaan na mabiblis tayo. Dahil mayroon na pinagdaanan. Huwag natin sisihin ang Panginoon na pinaglingkuran natin. Huwag natin sisihin si brother, si sister. Kung tayo natutuman at nawalan, may Diyos na nakakaramdam sa nararamdaman mo. Tumawag ka sa Kanya. Sapagkat tutulungan ka ng ating Panginoong. Sabi niya sa Agar, mga may ready to it. Halin kayo! Kayo na papagalan na bibigyan tayong pasanan. Kayo ay aking papahingan. Sa ping ng Diyos may papahingan. Huwag mong kalimutan ang kanyang salita na tinuturo sa iyo. Huwag ka makakaramdam ka ng kaginhawaan sapagkat ang Diyos ang nagtutulong. Ano mang problema na iyong pinagdaanan. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya mga minamahal, intindihin natin ang itinuturo sa atin dahil ang Diyos hindi nagkulang sa bawat isa sa atin. Hindi niya pwede kalimutan sa pagkakas. Pangalawa, in times of persecution. Hindi tayo sige dito. Baka sabihin, pag-ubor ng ina ko, wala na mag-usik sa akin na, anak ako ng Diyos. Ano kahit ako? Ang Panginoon nga na makapangyari na. Ang daming nag-uusik sa Kanya. Sino uusik sa Kanya? Mismo kababayan niya. Hindi naniwala si Diyos. Kaya pinagbabato siya ko. Sasabi sa Kanya, hindi maganda. Sino ba tayo para hindi sige? Gusto ba natin Diyos ang usugin? O sige, tapos tayo hindi usugin? Ano tayo? Gusto natin mga apostola na, mga propeta na, mga usugin tayo hindi? Usugin din tayo mga kaibigan, ay humanda ka. Lalo pag bumayo ka, lalo pag babay-study ka, lalo pag mag-stretching ka, kaibigan, may pag-uusig doon. Okay lang sana kung aso ang uusig sa'yo. Kung tao, delikado ka. Kaya, okay lang sana kung aso. Pero pag tao, ay di ka kumanda ka. Baka mawala sa atin ang sacrifice. Baka supatan natin yung sino. Ano ang sacrifice ko? Wala na akong ginagawa, bakit ganito? Panginoon, bakit pinabayaan na? Awayin ako. Bakit pinabayaan pa sa dalawa? Baka tanungin natin ang Panginoon. Wahal, si Silas at si Pablo, nung sila yung kulong, anong ginawa niya sa lalo ng kulungan? Umawit na. Nananalangin. At anong nangyari sa kulungan? Grabe nawasak. Grabe kakapangyarihan mo panalangin at pag-aawit at pag-uli sa mga. Inuruan kayo. Bakit? Dahil hindi tayo sintin sa kumusigin ka talaga. Alam ko hindi tayo hanggang sa pagkakulong. Sila lang yun. Di ba? Minsan makulungan tayo doon sa asawa natin. Diba? Pag kukulong lang ka sa asawa mo, hindi maintindihan yung ugali. Nagkukulong ka na lang. Ano gagawin mo yun? Kasama mo sa buhay mo yan. Inukulong ka talaga. Ano gagawin mo? Awit ka lang. Magpuri ka lang sa buhay. Kahit buti mo pa, kahit hindi mabuti yung asawa mo. Kahit hindi mabuti ang pinagdaanan mo, yun ang aawitin mo. Bakit tinuruan tayo ng kabutihan, hindi kasamaan eh. Hindi mo masama kanya na kita, ipakita mo. Hindi kayo masama na yung pinagkita mo. Masama pa rin ang sukli mo. Wala na kayo, gira na naamutin. Diba? Kaya, makupaba tayo. Kasi tayo ay nakakalamang kaysa kanila. Kung sino ang nakakalamang, siya ang magpapakupaba. Hindi kayo magpamataas, hindi kayo, ako po lang, ako lang ng Diyos, wala ka dyan. Kapatay tayo ka. Huwag natin ipapalaki ano mang naiintindihan natin. Huwag natin sa pagkirito sa Panginoon. Lagi tayo ito ka. Umaba. Kasi baka usigin ka asawa kung hindi mo kung siya. Lagi ka gamitin kasi kaya sa mga gagamitin na paghanda ka. Diba? Kasi maraming gagamitin ito. Klaseng pagsubok mga kaibigan. Tayo sundalo ng Panginoon, pinakailangan na yung gamitin tayo. Yung salita na ibinigay sa gamitin natin. Sapagkat mga kaibigan, masakit pag tayo ay usigin, kaya manuha ka talaga magpala sa sarili. Mayroon tayong tinatawag na self-control. Yan ay tinatawag natin mula sa Panginoon. Tayo natin ipag-isa sa Kanya. Huwag mo kalimutan yan. Baka makalimutan mo yung self-control. Pag nakalimutan mo yan, pag may mga tao na umusig sa iyo, baka sa Panginoon, wala, magira na ako. Self-control ay napaka-importante sa panahon na may digmaan, panahon na may
mayroong mga tao na ginamit sa'yo para ikaw ay sugatan. Yung mga tao na lumatay sa'yo, sugatan ka lang. Diba? Delikado pag hindi mo pinagandaan. Magandaan mo lagi. Baka yung katabi mo, susugat sa iyo, baka ka, delikado. Diba? Kahit sino kasi pwede gamitin niya. Kaya umanda tayo mga kaibigan, hindi tayo excited sa pag-uusig. Kasama yan. Kasi ang unang inusig ang Diyos. Ano ba niya? Kasi ininsulto ba niya? Wala po siya. Tahimik lang siya. Kung siya sinangkat, nakakabali siya. Hindi po. Pagpapahala pa rin. Diba, nakita natin yung siya pinako sa Cross ng Calvario, ulit niyang hininga, ano sabi niya? Panginoon, kahit ama ko, patawarin ko siya. So, pagkating kumila na. Tayo, kumusta? Pag-inusig tayo. Kumusta tayo? Pag-inusig tayo, yung ba rin mabagitin natin? Sana gano'n ang ating mabagitin. Sana yung maganda pa rin ang lumalabas sa ating bibig. Bakit? Maganda ang itinuturo sa atin. Maganda ang sa ating pinaglilingkuran. Tama kanyang lahat na itinuturo sa atin. Dapat tama din ang makikita sa atin sa panahon na tayo ay usigin. Sabi niya dito, sabi ito na Pablo sa pangalang Timothy chapter 3, verse 11, hanggang 12, sabi dito, nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinaranas ko. Ano sabi ni Pablo kay Timothy? Grabe, no? Sabi niya kay Timothy, sinabi ito ni Pablo kay Timothy. Nasaksihan mo, ginanas ko sa Antioquia, Iconio at Lystra. Napagpisan ko ang mga ito at sa lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. Biruin mo sa lahat na naranasan niya hindi maganda. Anong ginawa ng Panginoon? Pinabayaan ko siya, iniligtas niya. Kasi nagsakripisyo siya sa pangalan ng ating Panginoon. Naglilingkod siya sa pangalan ng ating Panginoon. Ginawa niya ang kalooban ng ating Panginoon. Pero maraming nandaya sa kanya. Maraming nanakit siya sa kanya. Pero ang sabi ng Panginoon, sabi ni Pablo, iniligtas ako ng Panginoon ko. Kaya mga kaibigan, iniligtas tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan, hindi tayo iiwan. Isip mo lang yan, na parang iniwan ka na. No, hindi ka iniwan ng Panginoon. Kung iniwan ka naman ng tao sa paningin mo, hindi ka iniwan ng Diyos. Kung iniwan ka ng tao, may pakalit siya na mas maganda pa dun sa nag-iwan sa iyo. Kasi yung Diyos sa iyo, kapag niya rin kaya gawin natin mga bagay. Masatisfy lang tayo sa ating pagsunod sa kanyang kalooban. Magtagumpay lang tayo sa paglilingkod natin sa kanya. Yun ang gusto ng Panginoon na makita sa kaya. Dito si Pablo siya mismo nakapag-testify dito. Ang daming paghihirap niya na pinagdaan sa iba't ibang lugar na ito. Pero sabi niya, iniligtas ako ng aking Panginoon. Kumusta tayo? Iniligtas ko tayo ng Panginoon? Alam kong iniligtas tayo ng Panginoon. Bakit nakarating ka ngayon sa gawain na ito? Alam pa ba natin ang ating Panginoon? Diba? Kaya sabi dito, verse 12, kaya hindi naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng magwid bilang tagapagsusunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-usig. Totoo. Lahat ng sumunod sa ating Diyos. Daranas ng pag-usig. May pag-usig talaga. Biblia na po nagsalita at ang Biblia magsalita. Pag ikaw ay mamuhay ng magwid bilang tagasunod ng ating Panginoon, usigin ka talaga dyan. Diba? Hindi pa nararamdaman na may nangumusig sa'yo, may nangumusig sa'yo, may nanuluko sa'yo, may nanunggad sa'yo. Yan ay pag-uusig dahil sumunod ka na sa ating Panginoon Kristo. Kaya mapalad ka pag inusig ka. Bakit? Dahil na nakikita na sa'yo at mamangyaran ng ating Panginoon Kristo. Usigin ka talaga. Bakit? Hindi ka naman kilala nila. Hindi ka na kilala nila. Hindi ka na isa sa kanila. Hindi ka nila kaanin. Kaya usigin ka talaga. Hindi kayo magkapariho ng Espiritu. Kaya usigin ka talaga. Usigin ka dahil hindi kayo magkapariho ng Espiritu. Ang Espiritu mo galing kay Kristo. Yung mga umusig sa'yo, Espiritu ng mga mundo. Hindi kayo magkapariho. Kaya uusigin ka talaga mga kaibigan. Kaya umanda tayo dahil hindi tayo simtid dito mga kaibigan. Darating talagang panahon na uusigin ka.
Kaya dapat handa tayo. No? Upang dumidistansya tayo. Pag inuusik tayo, yun dapat ang panahon na isipin mo. Panginoon, totoo na ako'y tigil. Dahil inuusik na ako ng mga tao, kapalig sa buhay ko. Wala naman akong ginawang masama sa kanila. Maganda naman aking makikita mo sa kanila. Hindi ko naman sila sinasaktan, hindi ko naman sila sinusugatan. Pero bakit nila ako pinakialaman? Ibig sabihin, masalit mo ang Espiritu. Wala pa natin ang Espiritu. Kaya doon ka matuwa, Panginoon totoo ka. Tingin mo na talaga ako. Eh sa pagkatang ginawa ko sa mundo ito, may mga tao na uusik sa akin. Ang aso, inuusik tayo pag nagkaganda. Di ba? Sino hindi usikin ng aso? Siyempre, yung kilala niya. Eh pag tayo, hindi tayo kilala, usikin talaga tayo ng aso. Eh mga taong hindi na kilala sa ating Panginoon, usikin ka talaga niya. Hindi niya naintindihan yung ginagawa natin sa kanila. Hindi mo naintindihan niya. Yung mga tao sa iba. Minsan, hanggang ka na. Minsan, pagalitan ka na. Minsan, lagi kang sa kanya. Hindi na pag-uusik. Hindi ka naintindihan. Yung meron ka ng banal na Espiritu. Kaya sana maintindihan natin. Kaya sana tayo lang makatas. Sabi mo, naintindihan kita. Bakit mo inaway ako? Naintindihan kita. Bakit mo ako hinalaga? Naintindihan ka. Bakit mo masalatan? Then, makaiba ang ating Espiritu. Ang Espiritu ko, Espiritu ng Diyos. At nangangarap din ang walang araw na mag-isa kayo. Espiritu. Yun lang. Di ba? Hindi na away. Huwag mo nasaktan. Kasi pag away mo, saktan mo yan, eh lalo mas matapang sa yan, hindi mo patayin. Espiritu ng kaaway mo patayin. Kaya magpapaliwanag ko lang. Unawa ko lang lahat. Wala away. Hindi mo ugali ng away. Di ba? Ang ugali natin, counsel, nagturo, tama, do it. Yun ang ugali natin. Pag away, okay lang. Espiritu mo, wala ko para pagkapigilan ng away mo. Sa akin, ituro ko sa'yo. Ang nalalaman ko, dahil sa kanya. Kung kailangan ko sa propisyo, para magagawin ko. Wow! Diba? Hindi kayo, isigigin natin, sakanin natin, diba? Ang ating relasyon. Kaya marunong dapat tayo umunawa para sa ganun, hindi masisira ang ating pagmamanisyon. Sapagkat malinaw sa talatang ito na tayo'y kasama pagdating sa pag-usik. Pero mo, ang talatang ito, napakaganda. Ang sabi din nito, sabi dito sa verse, sa Hebrew chapter 18, 9 hanggang 10, sabi dito sa talatang ito, isang gabi sinabi ng Panginoon kay Pablo, sa pamagitan ng isang pangitahin, huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong panangaral. Ano man ang mangyayari, huwag kang titigil. Sapagkat ako'y nasa iyo, hindi ka maano. Sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. So malinaw na darating talagang panahon na talagang si Pablo ito, tinabla na, pero grabe ang Panginoon. Tinausap siya. No? Tinungkol siya. Siya po ay talagang pinapayuhan ng ating Panginoon para makapagpatuloy pa rin na may pangaral ang mabuting kalimutan. Diba? Hindi talaga siyang pabaya sa kanyang mga lingkod. Kasi ang daming pinagdaanan ni Apostol Pablo na hindi magana. Sino si Apostol Pablo? May kapangyarihan. Hindi katulad sa atin. Hindi talaga makita ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan natin eh. Preaching, humayo, yun ang kapangyarihan natin. Uy, may artista. Buksan mo, Ryan, ngayon pa rin nagising yan. Alay ko ka din. Ayan, di ba? Dito tayo. Ito. Sa permisyo, hindi pa nakikita natin dito, hindi talaga pinabayaan si Pablo ng ating Panginoon. Hindi talaga siya iniwan ng ating Panginoon. Hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Kinukungkol siya ng Panginoon. Pablo, huwag kang matakot. Patuloy mo pangangaral mo, mabuting palila sapagkat hindi ka maano, marami akong nakasunod sa iyo. Marami akong anghel na padala para ikaw ingat at pagpalait. Kung may pagpatuloy mo lang, ibahagi ang salita ko.
Grabe, pinagpapala ko. Siyempre, tao, Pablo, may panahon na makina talaga. Diba? Tayo, sabihin natin, magpagpagisa natin sa Panginoon, kaya tayo natin, kuskus tayo sa kanyang presensya, pero makina kami talaga. Tao tayo eh. Hindi naman tayo robot eh. Robot, hindi nang hinayang. Tao tayo, kahit sabihin natin malakas tayo, mayroon talaga panahon. Makina. Pero salamat sa Panginoon, kinukungkul tayo ng Panginoon. Sa panahon tayo nang hihina, kinausap tayo ng banal na Espiritu. Sabi niya, magbasa ka, manalangin ka, isirtisin ka. At pag ginawa mo yan, ulat ka, mapalakas ka naman. Bakit? Yung pag-uusap ng Diyos, ginagawa mo. Kaya muli kang sumingla. Di ba? Kasi hindi talaga napapaya ang Diyos sa kanyang mga anak. We are the temple of God. The temple tayo. Kung mayroong panghihina, tinuturuan tayo ng Panginoon. At yung tinuturo niya, pag ginagawa natin, mapalakas tayo. Sapagkat ang kanyang salita ay may taglay na kapangyarihan. Gawin lang po natin kung gusto natin ma-restore muli mula sa panghihina. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya yun ang ating gagawin mga kaibigan. Kasi yung mga taong nakakaranas ng pag-uusig, yung mga taong nakakaranas ng sugar, yung mga tao palang pinagpapala. Sabi dito, sa aklat ng Matthew chapter 5, 11 ay sa 12, pinagpapala ang mga nilalait at inuusig. Grabe. Pag nilalait at inuusig para tayo ng mga tao na walang kaugnayan kay Kristo, pinagpapala pa tayo. Yan ang sinasabi ko kanina eh. Pag nilait ka, inuusig ka, inalis pala yan. Na ikaw ay pinagpapala ng Panginoon. Ikaw ay templo ng Panginoon. Pagpapala pala yan. Kaya mga kaibigan, huwag kang magalit. Pag may nanapit sa'yo, sinyalis pala ng pinagpapala ka na. Huwag mo tagpuwag. Hindi pala natin pili awahin sa'yo, no? Kasi pagpapala pala ito. Di ba, awahin ka o sige ka sa kanta. Sinyalis pala yung pinagpapala na tayo. Sabi niya, pinagpapala ka na nilalain. Ang inuusig ng mga tao. At pinagpapala ng lahat ng mga uri ng kasama. Biruin, paratangan ka ng uri ng kasama. Wala ka namang ginawa masama sa kanila. Sinyalis pala yan ang pinagpapala na tayo. Nakaw ka sa nimula, kasinungalingan naman. Dahil sa akin, biruin mo, dahil sa Panginoon, dahil sa pag-iikot mo, dahil sa pagsunod mo sa ating Panginoon, dahil sa pagkukunin mo sa mga pinaratangan ka ng masama. Pinagdudahan ka, ano si Pastor Paulo? Sino pinuntahan mo daw? Di ba? Mga kulit ng mga tao, di ba? Pinaratangan ka, nag-isip na masama sa'yo, ibig sabihin, pinagpapala ka na pala ng Panginoon. Kaya sana itanin natin sa ating puso isipan, kung may magagalit sa atin, kung sino ka may magalit sa'yo, kumilos ka, gumawa sa kanya pag may magagalit sa ibig sabihin pala, tanda lang na pinagpapala ka. At dahil pinagpapala ka na, isip papaglalaban mo. Wala namang pinagpapala na, hindi pinaglalaban ng Panginoon. Pinagkabato lang, magkakagupay tayo dahil yung pala sinyalis na pinagpapala tayo. Sabi ka dito, sa verse 12, magsaya kayo. O, dito na. Anong Christmas dito? Anong pinabayo sa atin pag inusig tayo dahil sa sunod din sa kaluban ng Panginoon? Sabi ito, magsaya kayo. O, at mag-alak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang ganda pala. Ang ating gagawin sa mga taong nilait ng musik sa atin, ang kapalit dito, magkalap na tayo magsaya. Hindi sinabi dito, bubugin mo din galit. Sinabi dito. Awain mo din, burutin mo din, sakan mo din, walang sinabi dito sa atin, magkala kayo, magsaya kayo, sapagkat malaki ang gantimpala na yung gagawin. Sa langit, makikita palang inahanda ng Diyos. Sa bawat isa sa amin, sa langit, pero huwag pala natin sa kanya mga tao na natin sa amin. Dahil sinyalis pala yan na tayo ipagpalain ng ating Panginoon. Sabi dito, malinaw, sabi dito, alalahanin ninyo na inusig din ang mga propita na una sa inos. Malinaw, kung inuusig tayo ngayon, may nauna pala sa atin na inuusig na sila. Sila nauna sa atin, mga propita, mga apostol. Kaya ayaw sumunod naman na napalataya, magkakaranas talaga tayo ng pag-usig, kaya huwag ka ma-surprise. Kung pag-uwi mo mamaya, uusigin ka. Huwag kang ma-surprise kasi pinag-aralan natin eh. Hindi ba? Kaya kung usigin ka, kaya mo sila. Magpuri ka sa ating Panginoon dahil sinyalis yan, pinagpapala ka na. Hindi pala sinyalis, ang hirap na sinyalis to. Awain ka muna. Basta
ka muna. Pag hindi mo pa alam na magpapala na yun, wala pa sa'yo pagpapala. Kaya nga, aware talaga tayo eh. Marunong talaga tayo umintindi. Para sa gano'n, yung papala na darating sa atin, hindi mawawala. Mawawala yan kasi pag pinatulan natin yung mga tao na nanakit sa atin. Eh, paano pa tayo magpapala? Wala, masisira na yun. Mga itinuturo sa atin ng Panginoon. Kaya sabi niya, magala kayo, magsaya kayo. Siya pagkat meron kayong nakilag at timbala na tatanong sa langit. Kaya tinuturuan talaga tayo, di ba? Ang i-response natin, kagalakan, kasiyahan, hindi yung kasamaan. Hindi yung patulan natin sila. Wala ang sinasabi sa Biblia. Kaya yun ang ating gagawin upang hindi tayo mabigo sa ating mga pangarap at makuha natin itong pagdating ng pagdating. Pangatlo, in times of giving, ay marami ko pala sakripisyo dito. Ito na ngayon, marami kong mamagsak dito. Pag-ibig na. Maraming nagtatampo dito. Bakit maraming nagtatampo dito? Kasi yung iba, hindi nakakaunawa. God never sacrifice. God never forget your sacrifice in times of giving. Ito kung hindi niya nakalimutan yung mga binigay mo, yung pagtulong mo sa gawain ng ating mga, hindi niya nakakalimutan yan. Kung inimbis mo sa rin ng ating mga, hindi nakakalimutan yan. Nag-ipon ka yan. Pagdating panahon, pagpabilang na, marami ka nang ginagawa sa kaling mga, imubuhos niya sa'yo. Paggulat ka pagdating ng tagna, pagdating isang dekada, bakit ganito na, ang mga pagpapala na nangyari sa akin. Dahil ang dami mo nang inimbis sa rin ng ating Panginoon, aanihin mo na. Kaya, pag-anin mo yan, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yan. Parang, ngayon, pag ang isa na bunga, tuloy-tuloy na yan ang bunga. Hindi ka na magkanimuli ka. Tuloy-tuloy ka na mamunga hanggat mawawala. Hindi titigil ang bunga. Diba? Yun ang yun. Pag hindi mo ang itinitan mo, pag nag-ani ka, continue mo pag-ano. Lagi kang may makikita na bunga sa Diyo. Pag nag-umpisa yan, lagi kang makikita na may bunga. Sa probinsya, hindi ganun talagang ano namin. Pamamayan, grabe, pag nag-umpisa ng bunga yan, tigil. At yun ang gusto natin pangyari sa ating buhay. Bakit? Naintindihan natin yung salitang ininti. Nag-imbis na sa kahit ng aming Panginoon. Huwag natin puntahin ano man ang itinuturo sa atin. Sabi sa akat ng Kawika chapter 3, verse 9 hanggang 10, sabi nito, parangalan mo si Yahweh sa pamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ayon, siya iyong handugan. Sa ngayon, kamahalig mo ay lagi na aapaw, sisigan mo, inumin ay hindi na matutuyuan. Mayroong gagawin ng Diyos. Pero bago siya may gagawin, may itinuturo siya. Sabi nga ng Bishop Bonnie, sacrifice before praise. May hinihingi dito, may requirements dito. Sabi dito, para na daw natin ng Diyos. Sa pamagitan ng kayamanan na mayroon tayo. Anong kasi pinakamainam ang hiningi? Bakit pinakamainam ang hiningi ng Diyos? Dahil yun ang gusto talaga natin pagpapala na mangyari sa ating buhay. Ayaw naman natin bibitsugin ng pagpapala eh. Ayaw natin yung bahay ng bumubula. Gusto natin gudungin yung, di ba? Kaya, inihiling na pinakamainam ay bagay mo ba? Yun na, Pastor. Yun na, Pastor. Yun na, pinamitan mo na ngayon na dahilan. Pinamitan mo na yung kapiran. Kaibigan, kung gamitan natin ang dahilan sa kapiran, napakalit ang pagpulala natin sa mga. Wala magagawa Diyos sa kahirapan ngayon. Wala magagawa siya sa mga panang nalinis tayo. Kaya, kami natin. Basta ko dito kasi. May pagbabayad ako ng bahay, wala akong babayad ng kurente, wala akong babayad ng tubig, gusto ko pag-ibigay dito ngayon. Anong ibabayad ko doon? Sa mga nakakaputulan sa mga hirap. Mga kaibigan, sa panahon na mangyayari sa liyan, gawin mo pa rin ang sinabi ng Panginoon. Kahit naman, hindi pabayaan ng Diyos ay papabayaan dito. Ito kanyang papabayaan ko. Katulad sa amin, nangyayari dito yan sa amin. 2021, ano yun? Pangalan niya? Men's leadership. Grabe, so chat niyo pastor sa akin. Sabi niya, huwag ka nang magtira ka dyan kasi wala na, may notice na dito, puputulan ka na. Ngayon sa tres, wala na ka na magtira. Ay, ano ginawa, ginusulang ang tira doon. Sabi ko, ano ka, mandaraya ka din mo. Sabi ko, ibinigay ko lahat yun.
ginagawa ang Diyos ng mga tao para may isa. Okay. Totoo ang Diyos mo. Dadalangin ka lang, pero hindi pabayaan ng Diyos. Kaya ikaw ay mawala. Nagpiling ka sa kata. Pero doon sa sasakyan, pag-uwi namin, Lord, sa Panginoon, pag-uwi ko may ilaw pa, para may makita pa naman ako sa loob ng isipan namin. Huwag mo naiyak pa kayo. Hindi naman talaga. Umabot pa lang sa size, wala pa rin. Oh, discourage na, hinapagin na eh. Itong araw na ito, pag hindi ka pumayag, wala na daw. Pinakita ka sa akin, hindi ko sila magabi. Wanda ka, sabi ko, may disong pinagay ko. Hindi mo ako pwedeng malaragan. Marami na karamasan na kayo. Pero hindi kayo na, hindi ako pinabalan. Eh, ang dami na pakaranta na, ang pwede sa kanya ng mga. Hindi ko pinabagulan yung mga tingkat na. Kasi may Diyos ako na mga. Tinutulungan ako ang Panginoon. Huwag lang tayong madarag mga kaibigan. Kung mahihinis ka na pinakainan, ibigay mo na. Dahil ang kapalit niyan, magugustuhan mo talaga. Pero kung dibisan natin sa sarili natin. Kasi pag tinibisan ka sa sarili natin, alam, hindi na kasi tayo natitiwala sa Panginoon. Parang minalig na natin ang Panginoon. Doon siya umalis mo yan. Nung may hindi siya, na pinakamain na. Pero hindi natago mo ba talaga? Hindi nga matuwiran ka namin. Tayo ang tao, napakatalino kung gatis sa tuwiran. Di ba? Napakatalino natin kung gatis sa tuwiran. Talagang gusto natin na ipaglaban talaga yung sarili natin. Ipaglaban talaga yung kawalan natin. Ipaglaban talaga yung kahirapan natin. Kaya hindi ka kung ipaglaban natin yan. Hindi tayo makakawala sa kahirapan. Hindi tayo makalis na. Okay, ipinaglaban natin yung kahirapan. Hindi mo wala sa panahon wala ka, ibigay mo sa Panginoon Diyos ang hindi niya, kung sa kikilos rin. Okay, kung siya naniniwala na totoo pa rin yung pananampalataya. Wala pa kahit mo siya. Madali kasi magbigay kung mayahay ka. Madali kasi magbigay na mayroon ka lahat. Pero nung panahon wala ka, humingi sa iyo ng Panginoon, nabigay mo kung sa huwag tayo magreklamo kayo sa Diyos. Kung siya kikilos sa panahon, kailangan natin kayo. Kung nababawasan natin isang balo, na isang balo, pulubig, dalawang kusingla, bakit siya kinalagyan ng Diyos? Dahil nakita ng Diyos, natutuwa ka ng pananampalataya. Sinuhos nila. Pinakamahirap sa lahat yung pulubig niya. Kaya sa mga kasamang mayaman, pero hindi kinalagyan ng Diyos. Oo, sabi natin, malaki nga kanilang ibinigay, pero kanang ibinigay, tira-tira na lang. Ngayon sila. Pero yung luha na yan, pulubig na yan, dalawang kusingla pira, dinuhos ka lahat. Sa maganda. Doon ka sa pulubig. Kasi ang tinitingnan ng Diyos dito, hindi ang mayroon ka kaya ang itinitingnan ng Diyos dito, yung totoo pa na ng palataya. Doon kasi mapatunan natin, totoo tayo sa Diyos. Parang wala-wala ka, ibigay mo ang hindi. Kung naniniwala ka, wala. Kung naniniwala ka, dahil nagagawin ng Diyos. Doon siya kakagawa sa'yo. Eh, alam niya, wala ka ng nasahan, wala ka ng pinag-uunan, kundi siya na lang. Kaya siya ang magaling doon sa dito. Kalapakan natin. Kaya ang mismo mga kapatid, ay totoo talaga ang Diyos. Pagpapala talaga ang Diyos. Sabagat ginagawa mo din ang kanyang inuutos. Pero kung hindi mo gawin, lilipisan sa sarili mo, masahan sa Diyos. Wala tayo, nasahan. Magulat ka na lang. 20 years ka na ng born-again, pero bakit ka na ngayon? Iwan mo nun, kung hanggang na nandiyan ka kami pa siya. Kahirapan mo nun, ang gagawin, kahirapan mo na. Hindi ka naalis ko. Bakit? Yung sinabi ng Diyos, hindi natin okay. Tinuruan tayo, pero mas kinakamig pa natin. Yung itinuturo sa atin, ayaw natin gawin. Dahil ibigay sa sarili natin ganito ang mga kaibigan. Gusto mo, parang tinatanggihan mo rin ng pagpapala. Dapat para siya. Kasi sa mga panahon kasi na yan, bukod na wala tayong pagtitiwala sa Kanya, nilakawan pa rin natin siya. Basahin natin sa Aklat ng Malakay. Verse 8 hanggang 11. Sabi niya dito, ang tanong ko na may pag-ibang pagnakawan ng tao ang Diyos. Matuwid ko lang ng pagnakawan ng tao ang Diyos. Sabi niya, hindi. Ngunit, nakakalit na sinabi ng Diyos. Ngunit, pinagkakawan ninyo ako. Grabe. Sabi sila, sa anong paraan?
malinaw dito. Pastor Romeng, malinaw, di ba? Ulitin ko, ha? Sabi niya, hindi, ngunit, pinagkakawain mo ako, sabi ng Diyos. Sabi ko, sa paraan Panginoon namin kayo ninakawan. Sa ikasampung bahagi at mga handog. Mga handog. Okay mo ito. Mga kaibigan, hinihiling ito ng Diyos. Diyos mismo ang humigyan, hindi tao. Itinutulong sa atin. Pag ginagawa natin, nagkakaroon siya sa mga sa kaya huwag natin kung sindihin mo na natin yung nga ang Diyos gagawa natin para sa atin. Pagkabalik, totoo ito, Lord, yung pangako mo. Totoo ito, sinabi mo. At yung totoo ito, gagawin ko ito, Panginoon. At mag-aabangan ako na gagawin ko sa buhay ko. Yung ginawa mo, bakit ang itinuturo mo? Pag ginawa natin, ang kanyang itinuturo, mayroon tayo, maantay. Una sa Diyos. Pero kung hindi natin gagawin, ano maantay natin? Anong maantay natin na pag-ano? Wala tayo natin. Hindi naman natin ginawa kayo sinasabi. Wala naman tayong itinanim. Mayroon bang nagtatanim? May partner pa na hindi nagtanim pero nag-anim. Walang ganon. Diba? Sino partner? Sabi ko, kami partner pero bakit kami nagkakaani? Pero kami hindi nagtatanim. Kung partner ka, wala pa hindi natin. Mayroon ka bang aasahan? Sa sunod ka nanin, wala ko. Hindi po. Sa pagkilinig mo sa Diyos, tinuruan tayo pagkatisa sa kung bahagi, pagkatisa offering, ini-invest mo ito, at balang araw, aanihin mo ito. Diba? Biblia ng salita, use ko ng salita. Kami lang maling ko ng Diyos, ginagamit, itinutulong sa'yo, dahil gusto namin na lahat mo tayo pag-align sa mga financial. Kasi financial ang gusto natin, alam ka naman, ang gagamitin natin, hindi financial. Alam nga naman, Pastor, lalasing pa naman ako lagi. Ang ibig niyo doon sa magsipa mo, para pagkalay ka sa financial din. Financial ang gusto mo hindi mo galing ng financial. Hindi galing. Ang hiningi financial. Ang ibinigay mo, pagkain. Hindi ba pagkain? Kira na ang hiningi dito O 10 bahagi nga Diba? Ang binigay ko yung kasipagan mo. Kahit naman hindi mo magbigay, masipag mo naman kasipan. Kahit hindi ka naman magbigay, masipag mo sa panalagin, ano mo hiniling mo sa panalagin? Kahit naman hindi ako magbigay grabe. Lagi mo kasama ni Pastor sa preaching, maghayaw. Pero pagkati sa magbibigay, inisipti mo sarili mo, hindi ka isipti dyan kay kita. Hindi na kailangan kung masipag ka humay, masipag ka yung study, masipag ka na, kung masipag ka, hindi ka biyak ibilis, dapat masipag ka rin pagdating sa magbibigay. Kasi, kailangan mo yan. Kasi, napakaganda ka yung pangako dito. Ang sabi dito, mga kaibigan, pag ibigay natin dito, pag i-evaluate mo, sabi dito, sabi dito sa talata yun, sa bahagi at mga handog. Dinadayan din ako sa bahagi at mga handog. Kaya galit ang Diyos sa mga tao hindi sumunod dito. Sabi niya dito, grabe. Pakinggan natin kung ano sabi ng Diyos dito. Isinusumpa ko kay lahat. Grabe yan. Pagkatao sinusumpa dahil dinadayan natin siya. Kaibigan, habang buhay maging kahusay. Ay, maging kahusay natin, sumpa galit ng Diyos siya. Sabi mo, born again ka, pero ayaw mo sumunod sa sinasabi ko. Kaya born again ka, takilig ka. Tabingin mo. Bakit? May tinuturo siya, pagkat isang pinasya, pero ayaw ko Diba ang sinusunod ko? Diba ang pangkakilita ko? Diba yung ginagawa mo? Kaya mga kaibigan, pagkilig ko, kaya kailangan natin ganap. At tayo gusto natin ganap, lahat ang itinuturo niya gawin natin. Lahat Wala tayong pipiliin. Kasi grabe, sabi ito, isinusumpa ko kayong lahat. Grabe. Nagbibigay ko ng test pang bumukong sa sabi nyo, isinumpa ko kayong lahat. Nakakatakot yung siyang salita nito. Hindi ko kayo tinatakot binabasa ko rin dito. Biblia ito, para ito sa ikakabuti natin lahat. Hindi para sa akin ito, para sa iyo. Ginawa ko lang ito, dahil ipinuturo sa akin kasi pag kinukonsinti ko kayo, ako makakasala dito. Sabi nga sa Agad ng Santiago, chapter 4, verse 20, ang nakakalam ng
mabuti. Ngunit hindi sila sa gawa ng nagkakasala. Mabuti ito mga kaibigan. Kaya tinuturo ko sa iyo kung bakit tayo magpapala ay pagdating sa pinansyal. Ang pinagpapala tayo, pagdating sa pinansyal lahat tayo, balang araw, lahat na tayo nandun sa bagyo. Nag-i-enjoy tayo. Sinusunod natin ito eh. Diba? Gusto natin may kagalakan. Pero kailangan din natin pinansyal. At hinihiling ka pa ngayon, gagawin natin, may gagawin sa ating buhay. Diba? Kapag tayo nabubuhay sa mundo ito, kailangan natin ito. May tinuturo ng Diyos, gawin na po natin upang hindi siya makalit sa atin. Huwag natin gamitin ng Diyos. Kasi, pag nagalit siya sa atin, delikado. Baka yung ating negosyo na maliit, mawala. Baka yung ating negosyo malaki, mawala. Bakit? Ginagalit natin. Galit ang Diyos sa mga nagsasabing born again sila, pero hindi sila nagtatayos. Delikado po yung mga kaibigan. Dapat matututo tayo sapagkat sabi ni isinumpa po kayo. Biblia ng salita. Sapagkat ako'y pinagnanakawan. Bravo. Sinong nanakaw ito? Buong bansa. Pero po, kaya ano ito? Kanyang mga kababayan. Iso mga hudyo. Noong unang kapanahon na, ninakawan ng Diyos. Kasi buong bansa, hindi na nagtatalsik. Siguro na makasakay dito. Pagkasabi nila, ikaw Panginoon. Kaya hindi na tatouch yung mga tao dito. Hindi na nagpupirin. Kaya sabi, galit ang Diyos. Kaya nga, di ba, sa mga sakitan, bakit nabibigyan, may lido, lahat ng mga kalamitan ng iyan, lahat ng Diyos, mga kaibigan. Nung ano ka ba naman? Kaya, hindi na isinti dito, bakit ikaw at ako, na nakipag-isa kay Kristo, wala na din pagkakaiba sa mga hulyo. Tayo din ay tinuturin din mga hulyo. Tayo na din tinuturin na, anak ng ating Yesus Kristo. Kaya, kasama tayo dito. At gagawin natin para hindi siya magalit sa atin. Sapagat sabi nga niya din, verse 10, dito tayo tinuturuan para kikilos siya sa atin. Dalhin ninyo. Dito na ang tinuturuan siya. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aming tahanan. Subukin ninyo ako sa mga bagay nito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana sa langit at ibuhos sa inyo masaganang pagpapala. Kaya sabi niya, subok ninyo sa inyo ba? Magpubukas ako ng mga bintana. Ibig sabihin mga plural yun. Hindi lang single na pagpapala. Hindi lang isa. Pag sinabi mga plural, marami siyang mga pabor na pagpapala. Ipaparang siya. Pagawin natin ang kanyang ibinuturo. Pagdating sa Christ ang pagpapala. Sino ang mga itaw Diyos? Inasalan ng tao para buwag rin upang malang araw maranasan ating anong pagpapala. Yung pagpapala na hindi salang, kundi ganap na pagpapala ang pangako ng Diyos dito. Gawin na po natin ito mga kaibigan. Mahirap masakit, pero yung mahirap na masakit, pero kung ito, yan ang Diyos gagawa ng himala sa buhay. Kaya pagamitin ang ating pagpapala. Diba? Kailan pa ito natin hindi makumpay sa panahon na mayroon mga digmaan pagdating sa pinasya. Lalo na pag may bayaran ka ng gusali, may bayaran ka ng kuwete, hindi mo talaga pwede makumpay. Pero pwede yan sa mga tao, totoong nagtitiwala sa amin. Totoong takot sa Panginoon. Yung mga taong takot na mabigong, takot na masita, takot na mabigo sa mga pangarap niya, ginagawa talaga niya kung anong itinutulong ng Diyos. Sinasabi natin talaga yung para sa Diyos. Sapagkat, sabi nga sa verse 11, hindi ko rin babahayaang sasalatain ng mga balang ang inyong mga pananim at maumuman sa dana ang inyong mga pusa. Grabe. Ang ganda ng pabor na pangako. Pero bago natin mapabor, may gagawin tayo. Na mapaniwala natin siya na totoo ng ating ginagawa na may pag-ibig at pananampalataya. Yun ang gusto na makita sa sakripisyo. Sakripisyo na may pag-ibig at pananampalataya. Ginagawa natin ito kahit nasusugatan tayo. At doon siya gagawa sa atin ng mga pabor. Kaya mga kaibigan, huwag natin paliwanag ito. Para saan ba matutunan ang pamamagitan? Diba? Para saan ba yan? Sa simbahan. No? Simbahan nito, hindi na mabuksan yung monitor natin. Diba? May mga problema ang simbahan nito na ang pinag-usap ay lang din ng mga Kristiyan. At pag tumubog tayo, Biblia ng salita nito. Ang ganda ng panahon.
gawin lang po talaga natin na walang pagbubuda, gawin natin na walang pagbubuda. Sa pagbibigay mo, ang tayo sa matuwing naghirap ka, mapasalamat mo sa Diyos. Sa paghihirap mo, kung nagawa mo kaluban niya, siya ang mag-supply. Ang ganda pa kang gusto mo supply mo. Ang ganda pa kang gusto supply mo. Bakit? Walang kasama ang portal. Walang sakit sa ulo. Walang kasama ang portal. Walang kasama ang sakit sa ulo. Ang pagkamundo ng supply, wala. Bumbay yung supplier mo. Laging nangangatwat sa tindahan mo. Yung supplier mo, Bumbay, nakakaibigan. Diyos ang supplier natin. Gawin lang natin ang itinuturo sa atin. Huwag natin kung hindi kahirapan pawalan. Ngayon tayo doon na siya gagawa ng mga para pakulitan ng pagpapalala. Sana maintindihan natin mga kaibigan. Kaya ako'y naniniwala ang Diyos ay totoo makapangyarihan. Lahat tayo kaya na gawin. Huwag lang natin ipaglaban sa ulo. Sakripisyo na lang tayo titutunan. Sakripisyo na lang tayo una. Sakripisyo na lang tayo, kailangan masugatan na tayo. At lahat yan galing, yan ginawa natin para kay Kristo. Kasi sino magpalit niya? Hindi tao, hindi kumpanya, hindi mismo ang ating Kristo. Marami siyang pwedeng gamitin ehemplo para matugunan ang pangangailangan mo. Naranasan ko ito noong youth camp noong nakaraang 2020 ko. Alam niyo yun? Bakit kayo dumating dito na isang may kaya sa buhay, kung tayo ay nangailangan ng financial. Sabi nga ni Pastor Jobin, nakansel na natin yung lugar. Kasi wala na sabi ko, wala pa muna, may linggo pa. Mayroon tayong bagong libro na may kaya sa buhay. Grabe, nung meeting na tayo, kasi last day na yun, grabe yung sagot niya lahat. Jairan, nasagot mo, hindi ko si Jairan. At hindi na tapos ko, pagdating ng Jubilee na yun, Pastor, makano? 2,000. Ako na bahala. Nangyayari yung bagay ko. Naniniwala tayo sa Biblia. Sinisingin ko ng Panginoon, Lord, thanks po. Sana makita kami ng Panginoon. Nangailangan kami ngayon. Tutugon talaga po. Doon ako mayak ako. Grabe, sabi ko, grabe ka. Napakabuti mo. Siguro ko nila sa Diyos. Buburahin na sa akin, Pastor. Kung mga ipon-ipon yan, ikabuti sa libo, 2,005 yung ating kailangan, ipon-ipon mga kabataan, Pastor, sa 800, sa iyo, 1,000 yung ating ipon mo, laki kulang, lumay dumating talagang, may pinadala talaga ang Panginoon. Makiyak na talaga. Grabe sa akin, grabe ko kapis yun. Tutulog talaga yung luha mo, hindi luha, sugatan ka, luha na pinagpapala ka. Galaw ng Diyos, hindi galaw talaga natin yung bigyan mo.